Hindi niya ipapakita kung gaano ka kagaling, kundi ipapakita ng asawa mo kung gaano katigas ang ulo mo. Hindi niya ipapakita kung gaano ka kaganda, kundi kung gaano ka pangit ang ugali mo, kung gaano ka kamakasarili, at kung gaano ka kailangang magbago. Kasi ang asawa, ang totoong salamin na magpapakilala sa iyo ng totoong ikaw. At dito nagsisimula ang tunay na pagmamahalan. Kapag naging totoo ka sa harap ng iyong asawa. Dahil ang tunay na pag-ibig sa kasal ay hindi yung mahal kita kasi pareho tayo, kundi mahal kita kahit ipinapakita mo pa sa akin kung sino kang talaga. Mahal kita kahit alam na alam ko na ang tunay na ugali mo. Dahil ako ang tunay na nagpalabas at nagpamukha sa iyo ng tunay na pagkatao mo. Ang problema lang, minsan ayaw nating humarap sa salamin. Dahil minsan ayaw nating makita ang katotohanan, ang ating mga kapintasan. Gusto natin yung magandang mukha lang natin ang ating makikita. Gusto natin kapag may mali, babasagin agad ang salamin. Sa kasal, minsan ganun din. Kapag may di pagkakaunawaan, ang gagawin, iiwas. Kapag may pagkukulang, maghahanap ng ibang mas magandang salamin. Pero ang sinasabi ng Diyos, huwag mong basagin ang salamin. Ayusin mo ang sarili mo. At kung may nakikita kayong kapintasan at mali sa isa't isa, naaayos yan. Napapaganda yan sa harap ng Diyos na ating totoong salamin. Sa kasal, ang asawa mo ay hindi kaaway. Tatandaan ninyo yan. Siya ay salamin na ibinigay ng Diyos sa iyo para araw-araw mong matutunang magmahal, araw-araw mong matutunang magpatawad, araw-araw mong matutunan kung paano magpakumbaba. At tandaan ninyo ito, kapag sabay kayong humarap sa Diyos, ang salamin ay nagiging bintana, hindi para makita ang pagkukulang, kundi para makita ang biyaya sa inyo ng Diyos. Ang inyong kasal ay salamin din ng pag-ibig ng Diyos, dahil ang inyong pag-iibigan ay sumasalamin sa Diyos, sapagkat siya higit pa sa salamin na mula bata ay kasakasama na ninyo na nagbigay sa inyo ng confident kapag parang nahihiya kayo sa sarili at nahihiya kayong humarap sa mundo. Huwag matakot sa salamin. Sa halip, itanong ninyo palagi, ano ang maaari kong baguhin sa aking sarili para mas mahalin kita ngayon o mahalin mo pa ako?